Okay, hi ulit mga kapatid and welcome to lesson number 3 ng ating Discipleship 101 series. So sa pagkakataon pong ito ay tayo ay dadako sa isa na namang topic na ating pag-uusapan na very essential para sa bawat sa atin sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. So as we have mentioned na it's one thing to believe in the Lord Jesus Christ and another thing, panibagong yugto ng ating buhay, ang tayo ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pananalig sa Panginoong Yesus ay isang napakagandang simula para sa ating bagong buhay at ang ating pagsunod naman sa ating Panginoong Yesus ay panibagong yugto na ninanais ng Panginoon para sa atin. So, dito sa ating lesson number 3 ay pag-usapan natin ang tungkol sa pananalangin or prayer. So that's what we are going to discuss sa ating lesson number 3. So we'll be focusing more on prayer at yung dynamics of prayer primarily at ilang mga bagay ang ating bibigyang pansin tungkol dito sa pananalangin. So napakahalaga kasi nito sa ating buhay bilang mga nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. So let us be reading some passages in the scripture na kung saan ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng ating pananalangin sa ating Panginoon. So let's read first Philippians chapter 4 verse 6. Sabi ni Apostle Paul, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." At ganun din ang kanyang pagpapaalala sa mga taga-Colossus, Colossians chapter 4 verse 2, "Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful." So diyan po sa mga talatang yan mga kapatid, ipinapakita sa atin ni Apostol Pablo na napaka-importante at napakahalaga ng pananalangin bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. As a following believer of the Lord Jesus Christ, there needs to be dedication on our part sa larangan ng pananalangin. So si Apostol Pablo bilang sinugo ng Panginoon ay binibigyan niya ng emphasis, ina-underscore niya yung importance ng pananalangin. At hindi niya binabaliwala ang aspetong ito, na kahit alam niya na siya ay direktang isinugo na ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At dito ipinapakita ni Apostol Pablo na ang pananalangin o ang pakikipag-usap natin sa Diyos ay isang importanteng bahagi ng ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. So sa pagkakataong ito, based upon the passages or the scriptures that we have read, hindi naman tayo mag-expound sa mga verses na yan, but we'll be addressing yung mga frequently asked questions tungkol sa panalangin. Since ito naman ay Discipleship 101. So yung basics of prayer ang ating pag-uusapan. We will not go deeper into different types of prayer at mga bagay-bagay pa patungkol sa mga exercises of prayer, essentials and powers of prayer. So hindi muna natin pag-uusapan yan. Dito ay pag-uusapan natin yung mga frequently asked questions tungkol sa pananalangin at paano nga ba tayo magsisimula ng ating pananalangin pakikipag-usap sa Diyos. So basically yun naman ang ibig sabihin ng prayer. Prayer is an exchange of wishes to our Creator, to the great God Almighty na ating pinananaligan. So yan yung basic concept ng pananalangin. Yung ating pakikipag-usap, yung ating pananambitan, yung paglalatag natin ng ating mga kahilingan, at gayon din naman ang pakikipagpalitan natin ng naisin sa Panginoon. So inilalatag natin sa Panginoon ang ating mga panambitan, ang ating naisin, at ang Diyos din naman ay mangungusap sa atin at sasabihin niya naman sa atin kung ano ang kanyang mga naisin, kung ano ang kanyang kalooban at mga panambitan niya naman para sa atin. So yun yung bagay na gusto nating bigyan ng emphasis in so far as the most simple definition and application ng prayer. It is talking to God or conversation with God. At
Sa pagkakataong ito ay bibigyan natin ng pansin yung mga frequently asked questions tungkol sa pananalangin. So kabilang dyan ay pag-usapan natin ang tungkol sa oras o time. Kailan ba talaga dapat manalangin? Ang iba'y nagsasabi, kinakailangan ng ating panalangin ay simulan natin ng umagang-umaga. So lalo na yung mga nagsasabi na tungkol sa devotion time, no? Kinakailangan hangga't maaari paggising sa umaga o kung madaling araw mas maganda dahil kaya nga quiet time. So medyo tahimik ang mga oras na yan. Kung tayo gigising na mga alas 4, alas 5, medyo tahimik pa ang mga panahon na yan. At sinasabi ng marami na mas active yung ating mga kumbaga spiritual senses pagdating sa mga oras na yan. So, ano ba ang masasabi natin tungkol sa oras ng panalangin? Kailan ba dapat tayo manalangin? Anong oras? Alam niyo mga kapatid, sa banal na kasulatan ay wala namang pinipiling oras ng pananalangin. Pwede tayong manalangin ng umagang-umaga o madaling araw dahil yan ay nakasaad sa Bible. Ang ating Panginoong Yesus, pinractice niya yung early morning prayer o dawn watch kung tawagin ng iba. No? So nagdo-dawn watch ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, bago pa pumutok ang bukang liwayway, ay natatagpuan ang ating Panginoong Yesus na nananalangin. So we have several scriptures. Sa talang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay makikita natin, even before the sun rises, the Lord Jesus Christ has been recorded throughout the scriptures ay yung kanyang prayer. Nevertheless, hindi lamang naman oras ng madaling araw o bago pumutok ang bukang liwayway na pwede tayong manalangin. Dahil sa banal na kasulatan din ay binabahagi sa atin. Sabi ni David na morning, noon, and night, magbibigay siya ng kanyang mga petitions sa Diyos. So pagdating sa oras ng panalangin mga kapatid, wala pong pinipili. Maaring manalangin ng umaga, maaring manalangin ng tanghali, maaring manalangin bago matulog. So it will be a good practice paggising natin sa umaga. Let's converse with God, thank Him for the wonderful day, at i-commit natin ang ating mga buong maghapon sa harapan ng Panginoon. And then pagdating naman ng katanghalian or any time in between, let's take for a moment, let's pause for a while na makipag-usap muli tayo sa Panginoon. And then bago tayo matulog or anything in between, pwede naman din tayo magpasalamat sa Panginoon sa naging maghapon natin at ang mga naging mga experiences natin, mga itinuro sa atin ng Panginoon, or kung meron man tayong nagawang hindi maganda, panalangin din natin sa Panginoon sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Okay? So, bottom line ay walang pinipili ang oras ng pananalangin. So, some people may find themselves as a morning person. So, praying during the morning time will be suitable for them. And some people naman, tinatawag nating mga night persons, no? At yung ibang mga tao naman, any day in between, yung kanilang kung masaan sila alerto, masaan sila sensitive, as much saan sila komportable sa larangan ng pananalangin sa Panginoon. So hindi mas mabisa ang panalangin pagka umagang-umaga o bago pumutok ang bukang liwayway. Hindi rin naman less effective ang panalangin kapag bago na tayo matulog tsaka tayo magpe-pray. So wala namang naka-indicate sa scripture na yan. And another thing tungkol sa time of prayer ay yung haba ng oras ng panalangin. Ano ba talaga ang tamang haba ng panalangin? 5 minutes ba? 30 minutes? 1 hour or more? Again mga kapatid, short and long prayers are acceptable to God. So kahit maiksi, kahit mahaba ang panalangin, kung ito ay sincero, we have approached the throne room of the grace of God with a sincere heart, and we have come before the throne room of the grace of God through the blood of Jesus Christ, and we have prayed in faith, we have committed ourselves, and alam natin na ang Diyos ang ating kausap. So long and short prayers are acceptable. Hindi mabisa ang panalangin komot mahaba, at hindi rin naman less effective dahil ito ay maiksi. So pagdating sa oras, any time of the day,
kung ilang minuto man ang ating ipinanalangin, ang importante, nakipag-usap tayo sa Diyos. So, pangalawa, nating sasagutin ay yung place ng panalangin. So, there you have, no? Yung time, and then afterwards, yung place. Saan ba talaga tayo dapat manalangin? So yung iba nagsasabi, kinakailangan pumunta tayo sa pinakatahimik na lugar, pumunta tayo sa prayer room, pumunta tayo sa altar, pumunta tayo sa church. Well, all those places are good and kumbaga recommended naman at naitala naman sa scripture. So may mga Bible verses tayo na mababasa na ang ating Panginoong Yesus ay nagpunta sa mountain to pray. At ang ating Panginoong Yesus ay nagpunta sa temple to pray. Ang ating Panginoong Yesus ay nakita na sa mga pagkakataon, kahit na nasa loob ng bahay, ay nananalangin, dumulog sa Panginoon. So, bawat lugar ay pwede po nating gawing lugar ng panalangin. So, wherever we are, anuman ang lugar na ating kinalalagyan, siyempre may mga struggles tayo, no? Kapag halimbawa hindi tayo familiar sa lugar, we prefer sana yung familiar place wherein we are most comfortable sa prayer. In that way, mas makakapag-concentrate tayo. However, sa mga panahon na hindi available yung mga favorite places natin ng prayer, no? Any place will do. So wala pong pinipiling lugar, walang banal na dako na kung saan ay mas effective ang ating prayer. Remember, what's more important and I would say not just more, but the most important thing ay yung kalagayan ng ating puso. Because a person could be at the perfect place to pray, pero kung wala naman doon ang kanyang puso, ay baliwala din. So sinasabi sa atin ay ang throne room of the grace of God is the very place wherein we can pray. And how do we do that? So kahit saang lugar, we can always approach the throne room of the grace of God. So kahit anong lugar po, ay pwede nating gawing dako ng panalangin. And then pangatlo, ay pag-usapan po natin yung posture ng pananalangin. Ano ba talaga ang mabisang posture ng prayer? Gaya po ng ating binanggit tungkol sa time and place, kung wala pong particular na oras, wala pong particular na lugar, wala din pong particular na posture na mabisang panalangin. Sa Bible ay makikita po natin ang mga records na may mga nanalangin ng nakaluhod, may mga nalangin na nakapatira pa, may mga nalangin nakatayo, may mga nalangin nakahiga, so may mga nalangin na nakaupo. So ano man po yung mga postures natin sa prayer? Gaya po sa mga nabanggit natin ang una para sa time and place, ang importante po ay hindi yung itsura natin sa pananalangin. Yes, tama po. Magandang senyales at indikasyon yung ating mga pagluhod, pagpapatira pa sa panalangin ay napaka-importanting bagay din po yan. Ngunit kung ang pag-uusapan naman talaga natin ay ang bisa ng panalangin, makikita naman natin sa banal na kasulatan, sinagot din naman ng Diyos ang panalangin ng mga taong nakatayo, ang mga panalangin ng mga taong nakahiga. Katulad ni Hezekiah, no? Habang siya ay nararatay sa sakit at karamdaman, tumagilid siyang bahagi at hinarap niya ang dingding at siya'y nanalangin sa Panginoon. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. So dito ay makikita natin, bagamat yung mga postures natin ay nag-i-indicate ng ating seriousness ng prayer, nevertheless, ang Diyos po, ang ating amang nasa langit, ay sinasagot ang ating panalangin anuman ang posisyon ng ating pangatawan sa panalangin. Maging nakadilat man ang ating mga mata, kung ito man ay nakapikit, dahil ang sinasabi ng iba, kailangan kapag nanalangin ay nakapikit. Wala naman po yun sa banal na kasulatan. Sa katunayan, ang ating Panginoong Yesus, nung nanalangin, siya'y tumingala sa langit. No po. At kung naka-indicate ba na nakapikit o bukas ba ang kanya mga mata, wala naman po tayong record sa bagay na yon. Basta ang mahalaga, hindi naman po yung pagpikit o pagdilat ng ating panalangin. Totoo naman po, nakakatulong na makapag-concentrate tayo sa prayer kapag nakapikit ang ating mga mata.
However, there are situations na kung saan ay more appropriate yung tayo po'y nakadilat habang tayo po ay nananalangin. So katulad po halimbawa si Nehemiah, nung siya'y tanungin ng hari, bakit malungkot ka? Ito ay walang iba kung hindi kapanglawan ng puso. Ano ba ang iyong kahilingan? Meron ka bang naisabihin? At dito sinabi ni Nehemiah, nagkaroon siya ng prayer arrow. Ibig sabihin, yung mabilisang pagpanambitan sa Panginoon na isiniwalat niya sa Diyos. So dito'y nakikipag-usap siya sa hari. Hindi siya pumikit, kung hindi, habang siya'y nakadilat sa kanyang kaloob-looban, siya'y nanalangin sa Panginoon at sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. Okay? So as regards tungkol sa posture ng ating panalangin, nakataas ang kamay, nakababa, nakatingala, nakayuko, nakapikit, nakadilat, nakatayo, naglalakad, nakahiga, nakaupo, nakapatirapa. Any posture will do. Sa larangan po ng ating pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos. So yung pong uling katanungan po natin dito sa frequently asked questions about prayer ay yun pong manner of prayer. So ano ba yung manner of prayer na dapat nating isaalang-alang? Ang manner ba ng prayer, dapat ba ay malakas ang ating boses, binasinasambit ba natin, o taimtim lang tayong nananalangin? So gaya po ng mga binanggit natin sa tatlong bahagi ng mga katanungan, yung oras, yung lugar o oras at haba ng panalangin, yung lugar at yung posture ng ating panalangin, ganon din po sa manner of prayer. Nulit ko po, bagamat yung ating mga pananambitan, kapag mas malakas ang ating boses, nagmamakaawa tayo sa Panginoon, yan po ay nagpapakita ng ating marubdob na panalangin. Ngunit hindi po diyan nakasalalay ang bisa ng ating panalangin. Dahil sa banal na kasulatan, may inaangkupan yung panalangin ng malakas at may inaangkupan din naman ang panalangin ng taimtim. Katulad po ni Hannah nung siya'y nanalangin sa templo para humingi ng anak. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya si Samuel. Napagkamalan siya ni Eli na lasing at kinakausap ang kanyang sarili. So ang sabi ni Hannah, hindi po ako lasing at lalong hindi po ako baliw at hindi ko po kinakausap ang aking sarili. Ang kinakausap ko po ay ang Diyos na marubdob sa aking puso. Kasi bumubuka lang yung kanyang bibig na parang wala siyang ibang kausap na nagsasalita lang siya sa kanyang sarili. So, with words or with, kumbaga, ang panalangin ba dapat may boses? So, paano naman po yung mga pipi, no? Kung boses ang pag-usapan sa larangan ng panalangin, paano naman nila mahayag ang kanilang mga panalangin? Kaya nga po sa banal na kasulatan, may mga written prayers din. No po? So, yan man ay voiced out prayer, yan man ay taimtim na dasal na nagmumula sa ating puso, nasa isip lang natin ang ating panalangin, or isinulat man natin ang panalangin, naiintindihan po ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. So yan, kung may mga katanungan po kayo tungkol sa mga bagay na yan, sa larangan ng oras, lugar, o oras at haba, lugar, at posture ng panalangin at manner ng prayer, sana po nakatulong ito sa inyo. Ngayon, pag-usapan po natin yung pong pinaka-simple format ng prayer. How do we start our prayer? So we can start our prayer, gaya po ng sinabi natin, kahit anong oras, saan mang lugar kayo na nandoon, ano man ang posture nyo, at gusto nyo mang isaboses ito, o taimtim lang sa inyong mga puso, ay pwede naman po. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yun pong batay dito sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Ito po yung tinatawag na pattern na ibinigay ng Panginoong Yesus na prayer sa kanyang mga disciples. So sabi ng ating Panginoong Yesus, when asked by the disciples, Lord, teach us how to pray. And this is what the Lord Jesus Christ taught them insofar as prayers are concerned. Sabi ng ating Panginoong Yesus, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts
as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So, yan mga kapatid ang itinurong panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. At mula po dyan ay makikita po natin yung simple pattern ng pananalangin. Opo. So, very basic, very simple yung prayer pattern na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. And we call this the Acts o Acts prayer. ACTS prayer. So, let me show you. Ito po yung prayer na yan, no? Na nagko-comprise ng adoration, confession or contrition, thanksgiving, and supplication. So isa-isahin po natin. Yan pong Acts pattern of prayer. Mari po nating simulan at kawili-wili. At highly recommended, yung pong tayo'y mag-umpisa sa panalangin na meron tayong pagsamba sa Diyos. We adore God. In other words, we proclaim who God is. Kinikilala muna natin kung sino ang Diyos, ano ang kanyang kapangyarihan, ano ang kanyang mga katangian. Mari nating sabihin na siya ang may lalang ng langit at lupa, siya ay tapat sa kanyang tipan, siya ay nagmamahal ng lubos sa atin, siya ang manggagamot ng ating mga pangatawan, at siya ang tagapagligtas natin, siya ang tagapagtagpo ng ating mga pangangailangan. So mari nating sambitin ang lahat ng yan. Hindi dahil sa hindi po alam ng Diyos. Alam na ng Diyos ang lahat ng yan, wala naman po tayong pwedeng sabihin na makapagpapadagdag sa pride o bibigay dagdag sa kagalakan ng Diyos. So, ang mga proclamations na ito ay para sa atin na nire-remind natin ang ating mga sarili. And as we proclaim those things, God is being glorified, God is being honored. Hindi dahil sa kulang ang Diyos ng kalwalatian, kulang ang Diyos ng katanyagan, kulang ang Diyos ng karangalan. Kung hindi sinasabi natin that He really is worthy of our praises. So, pinapauna natin, katulad ng sinabi ng ating Panginoong Yesus, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. So, ipinapakita natin na karapat-dapat ang Diyos na ating nilalapitan. Siya ay buhay, makapangyarihan, dakila, at tapat. At tayo ay naniniwala sa kanyang kaharian. So yan po yung pattern ng prayer. No? We need to begin by adoration. So kapag sinumatotal po natin yan, sabihin po natin, no? Yung oras o minuto na maaari nating ilagak dyan. Between 2-3 minutes ay makukonsumo po natin sa larangan po ng mga adorations natin o mga papurit, pagsamba, pagtangi natin sa Diyos sa ating paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa ay yung confession or contrition. Mga paghingi natin ng tawad sa Panginoon. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Yesus, Forgive us our debts as we forgive our debtors or as we have forgiven our debtors. So, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At dito ay kung meron mga specific sins na gusto nating ingin ng tawad sa Panginoon, halimbawa tayo nagalit, tayo ay nakapag-isip ng masama, tayo ay nakapagsinungaling, o may bagay na mabuti na alam natin ay gusto ng Diyos na ating gawin pero hindi natin nagawa, inihingi natin ng tawad sa Diyos ang bagay na yon. Na po. So, we come before God confessing our sins. So kabilang po dyan, unang-una siyempre, yung mga known sins natin. Yung alam natin na nagkamali talaga tayo, na na-miss natin yung kagustuhan ng Diyos. Kumbaga, we have missed the mark. Hindi natin natamaan kung ano ba yung kagustuhan ng Diyos. Dahil yun po ang ibig sabihin ng sin. No, sin is not hitting the mark that God has set for us. Hindi lang yung nagawang mali. Kung hindi yung mga tama na hindi rin natin nagawa, kasalanan din po yon. So kung may mga specific things na alam natin at inireveal sa atin ng Holy Spirit, hingi po natin ng tawad. At kabilang na rin po dyan ay yung mga kasalanang maaaring hindi tayo aware. So kaya nga sinasabi sa Scripture na hingi din natin ng tawad sa Panginoon yung mga secret sins natin.
Secret, hindi ibig sabihin tinatago natin kung hindi tayo mismo ay hindi natin batid. So those are secret sins of our hearts. No, dahil posibleng katulad, minsan hindi tayo aware, mayabang na pala tayo, minsan hindi tayo aware na nakapangyuyurak na tayo ng katauhan ng ibang tao, minsan hindi tayo aware, nagiging madamot pala tayo, sakim tayo, minsan hindi tayo aware, nagiging inggitero pala tayo o seloso tayo na ayaw ng Panginoon. So, ang tawag po dyan ay mga secret sins. Hindi natin batid. At it will really take some time na i-reveal yan ng Holy Spirit sa atin. At minsan kasi nagiging in denial tayo. So nevertheless, yan po yung magandang pattern ng prayer. Let's start off by giving praises to God, adoring Him, and then secondly, confessing our sins before Him. And then pangatlong magandang practice ng prayer sa pattern natin ay yung thanksgiving. Ipagpasalamat natin sa Diyos yung ating kalusugan, yung paggising natin sa umaga, mga pagkain natin sa araw-araw. Kaya nga, yung daily bread na binabanggit ng ating Panginoong Hesus, we really need to thank God for all of them. Sa mga naging answered prayers na natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Yung mga nagiging maghapon natin. So kung tayo man ay nabigyang kaaliwan dahil sa magandang kalikasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, or mga kasangkapan sa bahay na napapakinabangan natin ng gusto, or nandyan man lang sa gilid-gilid, hindi natin masyadong napapansin. Whenever we scan our eyes through them, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Dahil napakaraming mabubuting bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin kahit hindi natin hinihingi. Right? So yung thanksgiving. At kung papaano, yung pong mga minuto na inilalaan natin, sabi nga natin between 2 to 3 minutes yung adoration natin kay Lord. Sa confession, siguro mga approximate then 2 minutes. At itong thanksgiving, sa dami ng pwede nating ipagpasalamat, sabihin natin ilimit na lang muna natin sa minuto ng another 3 minutes. So that would sum us up, magbibigay na sa atin ng total number of minutes na approximately about 8 to 9 minutes na altogether. Para lang po dyan sa tatlong yan. Yung ating pagsamba, yung ating pagsisisi, pagkukumpisal ng ating kasalanan, yung ating pagpapasalamat. And finally, yung ating supplication, yung ating kahilingan. Ano ba yung gusto nating hilingin sa Panginoon? So yan, yung last natin. Matapos ang adoration, confession, at thanksgiving ay yung ating supplication. Ano ba yung ating gustong hilingin sa Panginoon? Ano yung ating particular prayers? Kung may sakit at karamdaman na ating ipapanalangin, may mga taong nagbigay sa atin ng mga prayer requests, let's lift them up before the Lord. So kung meron tayong mga decision making, hingin natin sa Panginoon ang kanyang guidance. Kung meron man tayong mga financial situation o challenges, hingin natin sa Panginoon yung ating mga provisions niya. Dahil sabi naman ni Lord, give us our daily bread. Or give us this day our daily bread. So ano ba yung mga kahilingan natin sa Panginoon? Kailangan ba natin ng gabay niya? Kailangan ba natin ng pagkilos ng Panginoon tungkol sa ating pag-uugali na sinasabi natin kay Lord, Lord, tulungan niyo po ako, wag magalit sa mga anak ko na mga makukulit, wag magalit sa mga kapwa ko empleyado, sa aking kapwa kamag-aral, wag magalit sa mga kasama ko sa bahay. So hingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo, gabayan niya tayo. O kung may mga weaknesses tayo that we would like God's help, the Holy Spirit to empower us in those regard, o kung may mga bunga ng Espiritu na gusto nating maihayag sa araw na yon, hingin natin ang tulong ng Panginoon. So sa larangan ng supplication, depende kung ano po yung ating kahilingan, but that could be, sabihin natin, mga another 3-4 minutes ng kahilingan sa Panginoon. Kaya kapag ginawa po natin itong pattern na ito ng Acts prayer, Acts pattern of prayer, masasabi po natin yung 10 to 15 minutes lilipas at
we will be having a great time of prayer before God. So bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay isa sa mga spiritual exercises that we need to observe on a day-to-day basis ng atin pong buhay. So that's our lesson number 3 for Discipleship 101 series po natin. And welcome po sa ating pagpapatuloy ng paglalakbay tungo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. So God bless everyone. Huwag po nating kaligtaan. So baybayan po natin yung iba pong mga topics natin on this series at huwag niyo pong kaligtaan. Mag-subscribe dito po sa ating channel at mag-like at mag-invite din po kayo ng iba na para po mag-subscribe din, panoorin at mag-like nito pong ating Discipleship 101 series at lahat po ng mga topics na atin pong tinatalakay dito po sa ating channel. So hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon at happy following the Lord Jesus Christ. God bless po everyone.